Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Umaga na Good eh. morning po. Good morning, good morning. Ba't gising ka pa? Yes po. Nantay niyo ako? Opo. Talagang ayaw niyo ako palusutin sa buhay na to, no? Anyways, what's your name? I'm Cassie po. You're Cassie. Okay. Yes. Si Cassie ay ilang taon na? I'm 24 po. Yung Cassie mo ay yung normal na Cassie, yung Cassy. Yes. At 24 years old. And you're calling from what part of the world? Sorsogon po. Sorsogon. Nakarating na ba ako ng parang hindi pa, ano? Ano ang magandang puntahan diyan pag nakapunta ako ng Sorsogon? Actually, mas maganda kung sa sa Sorsogon, yung mga beach Matnog ba diyan ba sa inyo 'yon? po. Matnog. Yes, malapit lang yon. Lagi ako doon. Ano ba yung Matnog? Naririnig ko lang 'yan. Ano ba ang Matnog? Ano po yun? Isang municipality din and madaming beach. Talaga. Isang Apo. municipality na maraming beach. Yan. Ang Yes. Sorsogon ay bayan. Province. Province. Ang Matnog ay bahagi ng Sorsogon. Yes. Okay. Okay. Alright. 24 years old, no? Yes po. Anong ginagawa sa buhay? Nagwo-work po ako and single mom. Working and a single mom. Bakit single mom? Start na po ba ako ng anak? Gusto mo, next week tayo. Okay lang na. And ayun po, kasi iniwan kami ng tatay ng anak ko ng biglaan lang. Ilan taon ni anak mo? Nagto siya nung December. Bago lang. So, yes po. Okay. And iniwan kami nung December 1. Ito lang nakaraang buwan. Yes po, pagpasok ng December namin, wala siyang tatay. Umali. Nilayasan kami. Oh my God. Bakit? Ano nangyari? Yung anak mo 2 taon, di ba? Anong pinag-awayan niyo? Bakit nauwi kayo sa hiwalayan? Usually po, madalas kami mag-away mula nung nagbuntis ako hanggang sa nanganak ako. Pero nabawasan naman yun, Papa Jack, nung tumatagal na kami. Pero nakikita ko talaga sa kanya, Papa Jack, na parang may kulang sa kanya. Pero iniisip ko na lang lagi na, sige, bawi na lang kami. Kasi nga, Papa Jack, tumigil siya sa pag-aaral dahil nga nabuntis ako. And that time, graduating student ako. Pero nakagraduate naman ako nung tinuloy ko nun. And then, sabi ko baka struggle lang to, nag-aaway kami, ganito. Tapos dumating sa punto, Papa Jack, na pakatapos ko mga anak, parang after mag-1 year nun, yung papa ko nagkasakit. As in, cargo namin lahat. Siya, masipag naman siya, Papa Jack. Lagi siyang pagod. Yan, napakabait ng asawa. Pero, Papa Jack, pag nag-aaway po kami, parang may ugali po siyang agresibo po siya sa sarili niya, sa akin, na parang inuuntog niya ulo niya, ganun. Tapos parang natatakot ako doon. And ako kasi, Papa Jack, lumaki ako sa parang traumatized yung nangyari sa buhay ko kasi broken family din ako. Parang ako kasi, Papa Jack, ang dami kong napagdaanan, like isang beses nangyari sa buhay ko, yung namatay yung barkada ko sa na kaming dalawa lang. Parang hindi ko na mapaliwanag yung mga trauma ko sa buhay ko. And then, konting niya lang, yung inuuntog niya yung ulo niya, natatakot ako dun, baka may mangyari sa kanyang masama. Konting may maramdaman lang siya, parang natatakot ako. And yun nga, sumabay yung papa ko na kasakit. Tapos hanggang sa
family problem nga ako dun sa papa ko kasi nga hindi siya nakinig sa akin kahit anong advice ko kay papa ko kasi broken family nga, may stepmother ako and nakikinig lang siya sa stepmother ko and hanggang sa nabaon ako sa utang, hindi siya nakikinig, parang yung ginugulangan lang ba siya ng babae niya and then sabi ng partner ko, hindi, tuloy lang natin yung pagsuporta, ganito. Tapos hanggang sa natidrain na ako, Papa Jack, kasi 100,000 na yung utang ko, tapos nalugi na yung meat shop namin, hindi ko na alam. Sabi ko, baka mag-surrender na lang muna ako as anak kasi hindi ko na kaya, Papa Jack. Yung weekly na binabayaran ko, hindi ko na kaya hanggang sa yun, nag-apply ako ng work. Tapos, kasi yung sa meat shop namin, yun yung nag-aasikaso nun yung partner ko, siya nagkakatay ng baboy, nagtitinda, wala yang pahinga, as in sobrang responsable niya. Yung problema ko lang is yung pag nag-aaway kami, Papa Jack, sobrang yung agresibo talaga. Tapos minsan nasigawan niya ako. Yung pinakamalala na away namin is yung nito lang, siguro kung September. Pero usually nag-uuntog yan ng ulo and yung September, Papa Jack, as in sa harap namin ng baby ko, pinagsisiran niya yung gamit dito sa bahay. Natatakot Ano na yung ako. pinagawa niyo noon? Nung nagsira siya ng gamit? Nung sinira niya yung mga gamit, yun ay, kasi ano din, Papa Jack, yung family niya parang hindi din ganun ka sagana yung buhay. Parang naghihirap din, katulad namin. Kasi madami silang magkakapatid, 10. Tapos siya pa yung ano ba yun, Papa Jack? Siya yung pinakamatanda. And 23 pa lang siya. And so yung pinakabunso niyang kapatid is parang 6 years old. Tapos 10 pa sila. And then parang ano doon na nangyari, parang lumalapit yung pamilya niya sa amin. Sabi ko, hindi ko naman yun kaya i-shoulder kasi nga ako na yung Papa Jack yung nag-work kasi nga nalugi na yung mix-up. Sabi ko, ako yung may opportunity ngayon, ako na muna. So, hindi ko naman yun kaya i-shoulder. Nakikita ko mga kapatid niya, Papa Jack, nandito, mga 4 na maliliit pa. Nagugutom na, aawa ako, wala akong maibigay. Tapos sabi ko nun kay Mama, Ma, hindi ko na alam yung gagawin ko na ganito, parang hindi ko naman masabi na hindi ko na kaya. Sabi ko nun, Papa Jack, hindi ako makatulog. Si Mama, yung concern niya as anak niya ako, sabi niya, hindi mo naman obligasyon yan. Tapos parang nabasa ng partner ko nun, yung chat ni Mama, and parang minasama niya, Papa Jack, na parang sabi niya, diba, hindi ko naman kayo obligasyon, hindi mo naman kami obligasyon, yung pamilya ko. Ako na bahala dito. Ganun siya. Tapos hanggang sa hindi na kami nag-imikan. Hello po? Yeah, nakikinig ako. Opo. Hindi na kami nag-imikan and sabi ko, binilhan ko kasi siya ng cellphone, Papa Jack, and ako kasi nangangamba din kasi nga ganun ako. Hinahanap ko yung cellphone niya noon. Sabi ko, asan yung cellphone mo? Ganito. Sabi ko, sige, wag ka. Hindi siya na-imik. Sabi ko, ano ba, hindi mo ba kakausapin? Tapos bigla siyang sigaw, ganito. Ano bang pakialam mo? Ganito. Hanggang sumabog siya. Tapos nagkasagutan kami. Sabi, ano? Ganito, ganyan. Bobo ka, ganito. Minamaliit niya na ako. Kung ano-ano niya nang sinasabi. Na pinagsisihan niya daw na naging kami, kasi nilandi ko lang daw siya noon, kaya ako nabuntis. Parang ganun. Tapos iyak lang ako ng iyak, nakikita ng anak namin, lahat sinisira niya yung gamit namin dito. And yun, sabi ko, usually Papa Jack, nangyayari talaga na yung nagiging desisyon namin is para na lang sa anak, pero at the end of the day, parang yun, nanlulumo kami, inaayos pa rin namin. Pero nito lang, December 1, Papa Jack, ito na yung nangyayari. Nag-inom siya and ako, sabi niya isang bote lang, ganito, ganyan. Tapos pinayagan ko naman. Tapos parang, nagising ako nun, parang pa 11 na kasi umalis siya, parang pa 8 . So
So sabi ko, imposible naman isang bote lang tapos aabot ng ng pa-11 na. Eh ako kasi ayokong naiistorbo tulog ko, Papa Jack, kasi kapag nagising na ako, hindi na ako nakakatulog. Tapos sabi ko nun, parang wala pa siya yun, wala pa siya. Ako kasi, Papa Jack, ayoko siyang nagbibisyo talaga kasi nga ayokong someday magkakomplikasyon siya, ganyan. Ayokong may sakit siya. Parang natutrauma na nga ako. Baka anytime mawala siya, ganun. Parang naaano na ako. And then, sabi ko sa kanya, kinat ko na yung kapitbahay namin kasi kapitbahay lang naman siya na nagiinom nun. Tapos ayun, parang pagpunta niya dito, umuwi naman siya kagad. Sabi mo, isang bote lang, tapos bigla daw may dumating, may dalang alak, yun, napaano sila, banding din. Sabi ko, uulit-ulit mo na lang ako. Parang kasi, Papa Jack, nangyayari, malihim yan. Tapos, madalas kapag nag-aaway kami, parang iniiwan niya kami ng baby ko, pupunta siya doon sa family niya o kung saan, parang iniiwan niya kami, tapos babalik after kinaumagahan na, or basta parang nag-aano siya. Tapos ayun, pagka uwi niya dito, sinuyo niya naman ako, Papa Jack, and ganito, ganyan, pinaliwanag niya. Sabi ko, huwag ka na magsisinungaling sa akin, pinapayagan naman kita. Ang ayaw ko lang is nasasaktan ako dahil sa mga nagsisinungaling ka. Sabi ko, ang hirap din kasi tanggapin ng taong paulit-ulit na lang nagsisinungaling. Tapos pagka magsusorry ka lang, okay na, atat ka pa na mag-forgive ako. Tapos pag di kita forgive, nagiging mali pa ako, ganito. Yung last na away namin, Papa Jack, parang small fight lang yun. Sabi ko, matulog na siya, bukas na lang namin ayusin. Natulog lang din siya, Papa Jack. Yung parang syempre nakainom siya. Sabi ko, bukas na lang natin to. Kasi parang na din yung salita niya kasi lasing na siya. Alam kong hindi isang bote lang. Tapos parang pumitik siya, Papa Jack. Akala ko matutulog lang din siya nun. Kasi nung last fight namin is parang natulog lang din siya. Tapos sinuyo niya na ako pagka umaga. And nung last fight na namin, pumitik siya na, pagka umaga, ganito, ganyan. Tatagal na naman, ganito. Tapos inano niya ako, Papa Jack. Parang di ko alam kung sinasaktan ba niya ako na pinipersa niya ako, nakausapin ko siya. Tapos niyakap niya ako ng mahigpit na parang yung chest ko. Ang sakit kasi malaki siyang tao, Papa Jack Malaking lalaki siya. Sabi ko, aray ko, ganito, ganyan. Nasaktan ako. Tapos yung anak namin, nagising na din. Tapos ayun, Papa Jack, sabi niya bigla, sige, mas mabuting na lang, mamatay na lang ako sa daan. Sabi niya, umalis siya, Papa Jack, nakamotor. Tapos parang may narinig ako na parang tumunog na bakal. Yung pala yung wallet ko yun, wallet ng office. Tapos dinala niya, andun yung pera. Hindi ko alam, Papa Jack. Kala ko nagpalamig lang siya, umuwi lang din siya sa family. Yung pala nagbiyahe na, Papa Jack, papuntang Rizal, nakamotor. Iniwan niya na kami. Ganun lang po. Hindi ko alam kung bakit, kung napuno siya. Nakausap ko naman siya last time. Sabi niya, parang pag nandito daw siya, hindi niya alam kung sino siya. Parang lang siya. Na parang nandito siya, pero na parang... Anong amoy niya? Charot. Nakikisali lang ako sa usapan. Tapos? Na parang ang liit lang ng tingin niya sa sarili niya. Yung Papa Jack, yung hindi... Kwento ko ba ng malinaw po? Oo. Naiintindihan namin lahat. Ano ka ba? Napakalinaw. We got you. Po. Thank you. Tapos yun po, Papa Jack, nag-reach out po ako sa kanya. Wala po yan cellphone kasi magmula ng kami, tutok yan sa amin mag-ina, mahal na mahal anak niya, ako. Tapos yung naging lifestyle namin, Papa Jack, halos pag inom ng tubig, isusubo na lang yan sa akin. Papainom, parang ganun yung niya, pagmamahal niya sa akin. And then, parang bigla na kaya niyang iwan kami.
na hindi ko maintindihan kasi mahal na kami. Tapos nung time na nire-reach out ko siya, wala siyang cellphone kasi nga yun nga, wala siyang cellphone dito. Parang nakitawag ako sa tinuluyan niya yung ate niya. Kasi dun siya, So ibig dun sabihin siya, alam mo kung saan siya pupunta sa Rizal. yeah, hindi ko alam that time, Papa Jack. Ni-reach out ko pa yung ate niya. Sabi nung ate niya, Papa Jack, Ano sabi? kalma ka lang. Sabi niya that time, parang madaling araw din yun. Hindi na ako makatulog kasi nga nawawala na siya. Pinost ko pa nga siya kasi nawawala 24 hours na. Nag-alala Yung ka. pala yes po, talaga nag-aalala talaga ako. Okay. Tapos sabi ko kay ate niya, please, Paano mo tulungan nalaman niyo nandun ako. siya sa ate niya? Ano, Papa Jack, at umaga na nun, hindi ako pumasok sa work. Tapos kasama ko baby ko, nagmotor kami ng baby ko. Tapos, naglibot kami dito sa lugar namin. Hindi ko siya mahanap. Sabi ko, ate, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos pag sabi ng baby ko, mami, papa, yung kain daw siya. Nagutom, nakakahanap. Bakit Tapos ba ang pag- tawag ng mga baby sa kain ay pop-pop? Ba't yung tinuro sa mga bata yan? Ha? Hindi na, ewan ko na. Hindi ko alam. Ba't yung Hindi tinuturo? sinasabi. Pag lumaki yung anak niyong bulol, papagalitan ninyo. Pero kayo nagturong pop-pop. Bakit pop-pop? Papa. Kasi dito parang Bicol, di ba, Papa Jack? Wala. Ano Papa lang yan? ka na. Baby talk yan. Wala naman talaga yan. So, ayun po, Papa Jack. Narinig ko rin yan sa mga tita ko. Pop-pop ka na, pop-pop. Pag jejebs, oo ka, oo. Anong oo? Hindi, parang, Papa Jack, hindi papap. Hindi papap. Papa. 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 Opo, Minsan papa. lang sumingit, mali pa ako, busang galati. Sorry. Yun, parang Akin. term yan dito. Opo. Tapos yun, Papa Papa, Jack. ibig sabihin, kakain. Opo, papa daw siya. Pero kain, Kakain ano yan, daw. papa yan. Sa baby ang ginagamit. Parang sa bata. Parang Ganun. baby talk nga. Yes po, parang ganun din. Ang busa. O sige, papa. Ano ba yan? Tapos ganun, yun po, Papa Jack. Nung umuwi na kami, sakto, pinakain ko na yung baby ko. Ay ko, ate, anong gagawin ko? Ganito, ganyan, sabi ko sa atin. Alam mo yung sabi, Papa Jack, huwag mo nang hanapin. Nandito. Baka naman kakarating lang kaya nandun. Nandun, kakarating lang din daw. Tapos umiyak ako, Papa Jack, kasi alam mo ba, Papa Jack, iniisip ko, baka kung ano nagginawa. Tapos sabi ko, thank you Lord, safe siya. Kasi nga, may ano, diba siya, may ugali na parang ano siya, agresibo sa sarili. So sabi ko, thank you. Pero yun, pagka ilang minuto nag-sink in sa akin, bakit kami iniwan, ganito, ganyan. Tapos yung last time na nakausap ko siya, parang nanglilimos na lang ako ng oras sa pamilya niya. Kasi parang yung pamilya niya, Papa Jack, wala rin ginagawa para magkaayos kami. Yung pamilya naman yan, they can only do so much. Hindi naman nila obligasyon yan. Inevitably, dalawang tao magde-decide niyan kung gusto magbalikan o hindi. December 1, malis siya, no? Yes po. Ano na ngayon? January 18 po. 18. Kailan kayo nag-uusap? Nung parang 1 week after nung iniwan niya kami. Okay. Tapos, Papa Jack, So ang usap nyo ay Pasko, before Pasko? Opo. Before Pasko pa. Ay, di- Medyo matagal pa bago mag-Pasko. O di ang tagal nyo hindi nag-uusap. Opo, matagal na po. Walang connection. Hindi kanya Tapos binati. po, Hindi kanya binati Hindi nung nung bagong taon, ganun, Pasko. hindi po. Kahit nung nag-birthday yung anak ko nung 30 ng December, wala po siyang paramdam. Yung pamilya niya nagparamdam sa'yo. Yung ano lang din, yung kapatid niya pumunta dito ng January 8 po ata. Nag-usap kayo nung kapatid.
parang ayaw ko nga po sana kausapin pero namimilit yun kasi nagpapaabot ng pera, 3K Galing sa asawa mo. doon sa hindi ko naman yung tatawa. Mm. 3, opo, galing sa kanya, yung ex-live-in partner ko. Opo. Tapos Okay. yun, Papa Jack, yung last na usap namin is parang naglilimos pa ako ng oras dun sa ate niya na pwede kong kausapin siya kasi aayusin ko, Papa Jack. Baka sabi ko, kailangan lang din niya ng lakas galing sa akin. Na ako naman yung mag-aayos ng away namin. Ako naman kailangan niya ng intindihin ko siya, ganito, ganyan. Ginawa ko yung Papa Jack, pero yung parang kapatid niya, parang sinasabi na busy dito, may mga kliyente akong kausap, bilisan mo lang. Pinagbigyan niya naman ako, Papa Jack, na kausapin. Pero yung bang na-feel ko sa kanila na wala na silang time para to communicate with me po, na parang walang tulong galing din sa pamilya, na yung pang consideration na hindi may pamilya yan may anak ka dyan, ayusin mo yan kasi Papa Jack, umalis siya. Mahal pa niya naman ako Mahal pa niya ako. Parang di ko alam kung may solusyon o kung ano, hindi ko alam. Tapos ang pinaka main reason niya lang, Papa Jack, is alam mo kasi naiinggit ako sa ibang mag-asawa na yung babae todo asikaso sa asawa nila. Papa Jack, ako naman, sabi ko, kala ko naman kasi love language niya yung mag-express siya sa akin ng gano'n, na yung act of service ba, na okay lang sa kanya na ganito, ganyan, na hindi ako maggaganon na effort katulad ng pinapakita niya kasi pusa niya yung binibigay sa akin, and kala ko kontento siya sa kung ano ay yung nabibigay ko. Kasi kahit siya rin naman may pagkukulang sa akin. Minsan nga, may nagraranta ko, ano ba yan, mansarin natin, wala kang ano. Pero okay lang naman yun, nagjo-joke lang naman ako. Hindi ko naman yun. Pero siya pala naiipon, Papa Jack. Kada yun, nag-aaway kami lagi niya, sinasabi wala akong kwenta, cellphone higa lang yung alam ko. Sabi ko, hindi naman ako susweldohan sa trabaho ko kung cellphone higa lang ako, sabi ko sa kanya. Pero yun, Papa Jack, yung pinaka main reason niya daw is parang hindi niya ramdam yung sarili niya sa akin, sa amin, na dito sa nabuo naming buhay. Yun. Hello po. Hello. Yun po. Anong tanong mo? Yung tanong ko po, Papa Jack, is as lalaki po, paano po yun nagawa niya? Yung natiis niya yung Wag natin, wait lang. Yung kasi, yung tanong mo ay tanong ng pag sinagot ko yan, mag-a-assume ako ng sagot Kasi magkaiba kaming tao, so hindi mo ko pwedeng tanungin ng as lalaki or what not. May tanong ako sa'yo. Okay lang? Po. May tanong ako sa'yo. Okay po. Okay. Ano kasalanan mo sa kanya? Kasi parang wala kang inaamin na pagkakamali. So iniintindi ko kung bakit siya... Kasi kanina sabi mo, mabait siyang asawa. Tama? Opo. Sabi mo yung mabait siyang asawa sabi mo halos ipagmuya ka niya Na? Opo. Oo. Opo. So iniisip ko, may mga time na... Kasi may laktaw yung kwento mo Opo. Ang laktaw niya mula doon sa part na okay kayo tapos inuuntog na niya yung ulo niya. In between may nangyari. Ano yun? Yung mga away po namin yun, minsan na hindi na kami nagkakaintindihan, like ano ba yung mga kasi parang ngayon pinapakinggan kita, no? Pinapakinggan kita. Pag inaamin mo yung kasalanan mo, bawa yung bansarin nyo, tama, no? Pag maaamin mo naman nagkamali ka, sasabihin mo
joke lang yon. Obviously, Po. hindi joke sa kanya yon kasi napafrustrate siya eh. So obviously, hindi yung Opo. joke sa kanya. Opo. Mm. Naiintindihan. So gusto ko malaman, ano talaga dahilan kung ba't siya nagwawala pag nag-aaway kayo? Kasi kulang yung kwento eh. Kasi Papa Jack, kapagka nag-aaway kami, parang Mm. nagsasagutan kami. Hindi, Maano kasi ako ng Sige po, sorry. like, madami akong sinasabi kapagka nag-aaway kami. Like, ine-explain ko lahat. And may time na sabi niya, yung pinakaano niya, Papa Jack, eto, parang hindi sa'yo lagi umiikot yung rason. Pakinggan mo ako. Intindihin mo ako kasi hindi ako magaling mag-explain So ng nararamdaman ko. anong take mo doon pag sinasabi niya 'yon? Sinasabi ko, iniintindi ko, kaya nga sabi ko tinuturuan kita ng ganito, ganyan. Sabi niya, So hindi, wait lang. hindi mo ako. Ito na lumalabas na yung totoo. Apo. So pag sinasabi niyang intindihin mo siya, ang gusto mo turuan siya. So hindi mo siya pinapakinggan, yung nararamdaman niya. Pinapakinggan Hindi ko mo siya Papa Jack. Hindi mo siya pinapakinggan, ikakasabi mo lang eh. Sabi niya sa'yo, ikaw kwento mo to, inuulit ko lang sa'yo. Sabi niya, hindi lang sa'yo umiikot ang rason. Tama? Opo. Oo, ang sagot mo, tinuturuan mo siya. Ibig sabihin, ang gusto mo lagi masunod yung nararamdaman mo, hindi mo siya pinapakinggan. Pag komportable ka na emotionally, wala kang pakialam sa nararamdaman niya. Kaya siya napafrustrate. Kasi Papa Jack, ganun din yung nararamdaman ko sa kanya eh. Parang hindi siya nakikinig sa akin. Kaya paulit-ulit akong explain kung bakit ganito yung nangyari, bakit ganito, ganyan. So ibig sabihin, pag Ganun nagpaliwanag ka, kasi ikaw lang ang laging tama. Walang puwang na Hindi naman po ganon. kakasabi mo lang eh. Like, Ikaw nagsabi sa akin, Hindi na- inuulit ko lang ha. Papa Jack, ang ibig ko pong sabihin, like, Mm. papakinggan ko siya, ine-explain ko kung bakit ganun yung nangyari. Yun yung sinasabi kong tinuturuan ko siya. So, Like, ganito yun. Kung ipinapaliwanag mo sa kanya yung nangyari, ibig sabihin lagi ka bang tama? Hindi naman po. So bakit Tinatry ikaw ko lang bakit ikaw lagi mag-i-explain? Bakit mo siya papaliwan? Hindi ba pwedeng mag-usap kayo? Hindi ba pwedeng walang masunod at walang maging tama, walang maging mali, mag-compromise lang? Ikwento ito nakikinig lang ako sa iyo ha. Pero maliwanag mo sinabi sa akin na sinabi niya sa iyo na feeling mo sa lang lagi umiikot ang rason. Sinabi niya, ikaw nagkwento. Ang reaksyon mo doon ay tinuturuan ko siya. So ibig sabihin, kapag sinasabi niya sa'yo na meron siyang gusto ipaliwanag, hindi ka nakikinig. Ako naniniwala kung hindi ka nakikinig. Okay. I could be wrong, pero naniniwala ako na kasi imposibleng sakta niya yung sarili niya, ma-frustrate siya nang wala siyang pinanggagalingan. Meron pinanggagalingan yan. Imposibleng wala. Kasi Yes, you are the opo. same person na nagsabing, mabuting tao siya, mabuting asawa eh. Tama? Opo. So ibig sabihin, kapag nagpapaliwanag siya, hindi ka nakikinig. May nagsabi na ba sa'yo toxic ka? Ha? Wala naman po, Papa Jack. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa nagsabi sa'yo. Like kasi nung naging kami, umikot lang yung mundo namin sa kanilang kasi nga nabuntis ako kaagad. And hindi naman kami nakikipag-interact sa kahit na sino. Hindi naman kasi ako hindi ko sinasabi yung problema ko sa iba. Like ganito, ganyan. As long as gusto kong sabihin palagi sa kanya. Kasi siya yung ano ko parang wala. Sa kanya ko talaga binigay yung buhay ko. Wala naman akong ano. Okay. Ang layo na ng topic mo. No? Ganito ako nalulungkot ako. Honestly nalulungkot ako doon sa idea kasi na nawalan ka ng partner, iniwan ka niya. And yet, you have the opportunity to learn, baka may naging mali ka pero hindi mo kayang aminin. I mean, it's the perfect time na ma-realize mo na baka naging overboard Yes, ako. Papa Jack.
alam ko pong alam ko pong nagkulang po talaga ako. Oh, so, wait Yun lang. lang. So ano yon? Kasi hindi namin narinig yun eh. Ano yung pagkakulang mo? Yung pagkukulang ko po is parang nawalan nga po ako ng time para sa kanya kasi nga po nawala ako sa sarili ko mula nung na ano yung papa ko, nabaon ako sa utang. Pero sabi ko naman sa kanya, Papa Jack, hintayin mo ako maging okay. Sabi pa nga niya, Papa Jack, gusto niya akong dalhin sa psychiatrist kasi nga iba na, Papa Jack, yung ano ko, isip ko lagi, nawawala na ako sa sarili. Pati sa work ko, hindi na ako productive sa work ko. Palagi na ako napapagalitan kasi nga hindi ko na control yung actions ko. And yun, napabayaan ko naman talaga sa Papa Jack. Sorry excuse me Cassie, Po. Alam mo, like ko naririnig to, And not at any point, we are going to invalidate yung mga emotional baggages ninyo, Pero, most of the time, convenient excuse nyo yan, The fact na you know na may pinagdadaanan kayong dalawa and you can reason out with him at na kaya mong i-analyze na, napapabayaan mo yung work mo, kaya mong i-itemize yung mga bagay na mali. Alam mong may obligasyon ka sa pagiging asawa mo sa kanya. Alam mo, Cassie, hindi mo naman kailangan maging perfect na wife sa kanya kung may pinagdadaanan ka. Hindi naman yun ang point Ang point dito is at the very least, hindi mo ibubuntun sa kanya. Kasi yun ang kwento nito Ibinubuntun mo sa kanya I mean, if you want to admit, okay lang naman. Nakikinig po ako. Oo. Kasi kaya mo palang ma-realize na nawalan ka ng partner. Pero noong tayo na mawawala das ugali mo at na-analyze mo naman, wala kang in-adjust. Nag-adjust naman po ako, Papa Jack. It's just that na-stuck lang din po ako, and kapag kinakausap ko siya, sabi niya po okay siya kasi yun nga, akala ko okay ang lahat kasi nga okay yung pinapakita niya, and paulit-ulit ko siyang sine-check like okay ba tayo ganito, ganyan. Tapos pag may time naman ako, Papa Jack, nilalambing ko yan, ginigib ko talaga lahat ng kaya kong igib na attention and lambing kasi yun na nga lang wala na kaming time. Kasi siya rin, minsan nag-racket yan. Kasi masipag nga siya and wala kaming time sa sarili na namin or Sabi ko, tiis lang tayo. So, alam ko nagkakaintindihan kami kasi sabi niya, oo, tiis lang tayo. Kasi hindi yan ang problema. Hindi yung hirap ng buhay. Lahat naman tayo dadaan dyan Hindi niya inuuntog yung ulo niya dahil sa hirap ng buhay ninyo. Nangyayari yung mga bagay na yon. Kasi ganito ikinuwento mo sa amin na sinasaktan niya yung sarili niya. Diba? Pero hindi mo kinuwento sa amin na nangyayari yon kada mag-aaway kayo. Ina-analyze na lang natin ngayon. Pag wala ba kayong makain, inuuntog niya ulo niya? Hindi naman Pag wala ba kayong pera, inuuntog niya ulo niya? Hindi naman. Alam natin na inuuntog niya yung ulo niya pag nag-aaway kayo kasi hindi ka marunong makinig sa kanya. That's a sign of frustration. It's very frustrating. I've seen that behavior to a lot of people who is frustrated. But there's no part of this entire story na aaminin mo yung part na yan. Look, Cassie, iniwan ka na niya. For all we know, baka hindi na bumalik yan. Ano na lang pinaglalaban natin ngayong gabi? Baka may lesson ka matutunan. Actually, kwento mo to Inuulit ko lang sa'yo Sumabog siya. Well, di ba, bigla na lang po siya sumabog. Hindi mo kinakwento kung bakit siya sumabog.
Kasi yun nga po, Papa Jack, nagkaproblema na kami sa yung lifestyle namin. Hindi na din kasi, di ba, naghihirap na po kami. And financially talaga, madalas yun nagiging problema nga po. Minsan hindi namin kinakaya and yun, di na kami nagkakaintindihan. And yung sa pag-uuntog naman po ng ulo niya, yun madalas, kasi Papa Jack, inuuntog niya din kasi yung ulo niya. Parang nakikita ko din po kasi sa kanya, parang ginagawa niya lang din yun para matapos yung sinasabi ko. And hindi niya ako pakinggan. Yung parang alam niyang takot akong gawin niya yun, tapos ginagawa niya para mas matakot ako. And yun na lang yung makukusa ng away namin. Parang hindi niya, wala din siya kasi, hindi siya nag-i-initiate na maayos po kami. Parang ako lang yung explain na ganito, pagka nag-aaway tayo, ganito, sige, palamig ka, ganito. Tapos siya pagod na ako sa, ang ingay-ingay mo, ganyan sa Papa Jack. Yun yung behavior niya din kasi. Kaya, nung sinasabi mo po na inuuntog niya yung ulo niya na hindi yan mag-uuntog kung wala lang pera, ganito, nag-uuntog ba yan kung gutom lang ka. Ganyan yung nangyayari eh. Yung, kapag ka nag-aaway kami, inuuntog niya yung ulo niya kasi minsan ayaw na rin niya akong pakinggan kasi ang ingay-ingay ko daw. Maano daw ako, mas dami ko daw salita, nakakarindi daw. Ganun, Papa Jack, po yung nangyayari talaga. So wala ka nakikitang mali sa argumento na yan? Hindi. Hindi ko sinasabi kung walang mali, Papa Jack. Yung sinasabi ko lang po is magsasalita siya, papakinggan ko siya. Magsasalita ako, papakinggan ko siya. And sabay kaming ipo-found out namin kung anong naging mali namin sa isa't isa. No. It doesn't always work that way. Hindi dahil, sa mga mag-asawa nakikinig sa atin, mga mag-jowa, hindi dahil sa moment na yan, ready ka makipag-away, yung taong kaaway mo, ready rin makipagtalo. Hindi lagi sabay kayo. And I think that's what happened. Dahil convenient sa'yo, nasa mood ka makipagtalo, ikaw nagkwento. Sinabihan niya ikaw ng ingay mo. And that says a lot. Sa'yo wala lang yun kasi buhangera ka talaga eh. Alam mo yan eh. Kasi Papa Jack, paano naman po hindi maging bungangera eh. Aalis siya tapos natitiis niya kaming anak niya. Wala kaming pagkain na iniwan niya. Kahit nung nanganak pa lang ako, iiwan niya kami na alam niya wala kaming kasama. Siyempre pagdating niya, tatanungin ko, ba't mo kami natitiis? Bakit ganito? Bakit sige, ikwento mo nga. Sorry, naguguluhan ako ha. So, kung iniwan ka niya yung umalis siya ng magdamag. Kwento mo kayo na di matama, di ba? Opo. Umalis siya kinabukasan. Kung talagang kasalanan niya matindi yun, at wala kang kinalaman kung bakit niya ginawa yan, at na para sa'yo, unjustifiable yun, bakit sabi mo mabuti siyang asawa? Kasi yun nga, pag okay kami, Papa Jack, okay na okay siya. Kaya nasasabi ko mabuti siyang asawa. Kasi nga, binibigay na lahat kapag okay kami. Yun po yung sinasabi ko kanina na kapag nagagalit siya, kaya niyang tiisin lahat. Makikita niya, Papa Jack, yung nanginginig na ako, tapos nagmamanhid na yung katawan ko, umiiyak na ako, kaya niya lang akong daan-daanan. Ang sakit nun for me, Papa Jack, kasi parang wala akong kamay, parang wala, ito ba yung pinili ko? Parang natitiis niya ako na kahit painumin mo lang ako ng tubig, meron pa nga one time, Papa Jack. So, wait lang. Huh? You have to have a taste of your own medicine, So, halimbawa, ikaw, pag nag-hysterical ka at nanginginig ka na kasi galit ka, kailangan kanyang painumin ng tubig. Yan ang contention mo, tama? Pero pag siya inuuntog na niya ulo niya kasi maingay ka, hindi ka titigil. Hindi, tumitigil ako, Papa Jack. Inaano ko nga yung kamay ko sa ulo niya. Tumitigil ka pag inuuntog na niya ulo na. Kasi hindi, sorry kasi you don't get the idea. Hindi kailangang umabot sa punto na iuntog niya yung ulo niya para makuha yung attention mo. That's the point.
Sagad na yon para iuntog niya yung ulo niya para makuha attention mo. And you allow it to reach that point. Ewan ko. You lost the guy. If he's not coming back, might as well learn from it. Hindi naman masama yun eh. Matuto ka sa nangyari. Kasi kung hindi ka matututo, one day magmamahal ka ulit at yan para na ugali mo, iiwanan ka ulit. That's the only point I've got. Ikwento mo to, inuulit ko lang eh. Sabi niya, ang ingay mo. I mean, let me speak the language of a guy for you. Pag sinabi ang ingay mo, bungangira ka, tumigil ka lang. Hindi namin kaya yung bunganga mo. Ganun lang kasimple yun. O inuntog niya yung ulo niya, hindi dapat umabot sa puntong yun eh. Sunod yan, ulo mo iuntog niya. Ngayon, ulo pa niya. That's frustration eh. Pero pag ikaw nanginginig na, kailangan intindihin ka kasi may emosyon ka. Valid yun. Pero siya, pag nanginginig na at iuuntog na yung ulo niya, aantayin mo. Tsaka mo aawatin. Pero hindi ka lang umabot sa puntong yun. I don't know. Ang hirap ipaliwanag nito without, mga kaibigan, I'm sorry. No? Ang hirap ipaliwanag nitong part na to without being biased. Sasabihin nyo, kinakampihan mo yung lalaki. That's not my point. Kung yung lalaki kausap ko, iba yung magiging payo natin. The fact na si Cassie yung kausap natin, well, para sa kanya yung magiging advice natin. I mean, wala kang inaaming mali. You've lost the guy already. Iniwan ka na niya. If lessons are the only thing that's left here, hindi mo gusto matuto? Wala kang aaminin mali? Wala kang lessons na matututunan dito? Inaamin ko naman po, Papa Jack, yun. Then don't justify Yun it. nga, Huwag mo justify. ini-explain ko lang din po kung paano yun nangyari. And yun nga po, yung pag-uuntog niya ng ulo is hindi naman po hinahayaan ko siya tapos pag ako yung naging Hindi yun ang hysterical, point gusto ko kasi. Ang point ko, hindi dapat umabot sa puntong iuuntog na niya yung ulo niya para makinig ka. Ako ba iuuntog yung ulo ko ngayon para tumigil ka at makinig sa akin? Hindi din po kasi yung reason niya na makinig ako sa kanya eh. Yung reason niya is minsan parang gusto niyang itigil na lang yung usapan na Exactly. Na parang ayaw niya nang ayusin. Exactly. No, hindi dahil ayaw sa ayusin. Because sometimes argument, if it happens in bad timing, will solve nothing. Baka ayaw niya makipagtao sa time na yon. Anong sabi niya? Ang ingay mo. Kwento mo to, sabi mo. Okay. Alright, Cassie. You are annoying. Papa Jack, You are. You don't know how to listen. Look, I'm your friend. Kaibigan mo ako. Ano bang? Wala man akong kikitain okay po, sa'yo okay. eh. I'm your friend. I'm telling you from a guy's language, all he wants is silence. Opo. At that very moment, he wants silence. Ayaw kanyang marinig. It is not the way he wants to solve problem. That is not his way of solving a problem. But according to you, tuturuan mo siya kung paano. Lagi ka bang tama para ikaw magturo? Problema niyang dalawa yan? Yun nga din po yung naging problema talaga. Yung gusto ko ako, yung parang binidiktahan ko na siya. Exactly. Ako nga, hindi ka nga nakikinig sa akin eh. Imagine mo, tinawagan mo ako para humingi ng payok kuno, pero hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo kung ganyan ka, mahirap maghahanap ng tao mag-aalay sa'yo ng isang katutak na pasensya. Kasi uubusin mo lang. I know po. I know. Alam mo sa sarili mo yan, you are annoying, alam mo yan. Alam mo kung bakit ko pinipilit sa'yo itong sinasabi ko? Alam mo kung bakit? Hindi.
Because I want you to get him back. Pero kung yan ang mindset mo na tama ka sa lahat ng nangyayari at nagbarakulyo lang siya kaya umalis, kahit makausap mo yan ng ending, hindi mo siya papakinggan ulit. Dahil ipipilit mo lang na yung pag-alis niya ay pointless. Kaya ko binabali yung paniniwala mo. Because maybe there's a chance na bumalik siya. If you realize that maybe at some point, somewhere, somehow along the line, you've caused kung bakit siya lumayas. Kung ganyan ka, papangatwiran na mo lahat, babalik ba sa'yo yan? Pasensya ka na. Ako goal-oriented ako dito. Hindi mo na matatawagan kung hindi mo siya namimiss. Tama ba? Actually po, tumawag po ako, Papa Jack, just to linawin para sa sarili ko yung mga tanong sa isip ko, bakit niya nagawa yun. Pero hindi ko naman po na wini-wish na magbalik po siya kasi ang sakit din po kasi ng ginawa niya. Like, iniwan niya po kami dito, Papa Jack. Yung anak, yung dala niya yung susi ng bahay, hindi kami secured ng anak ko. Tapos alam niyang may work ako, dadalhin ko yung anak ko para lang dadalhin ko yung anak ko sa trabaho. Hindi niya yun iniisip yung ganong situation. Hindi ko din na po kasi hinihiling yun na magbalikan. Okay, sige. Kung ayaw magbalikan kayo, anong dahilan ng pag-uusap natin? Yun lang po na kahit isang tao lang din na may mag-explain po sa akin na ganito nga po, yung ginagawa mo po is maparealize sa akin kung ano din yung pagkakamali ko. So ngayon, you no longer have the interest to save your family. Yun ba yan? Yes po, kasi po, lagi na naman po ginagawa, iwanan kami. Ayoko din po paulit-ulit lang din yung mangyari. Kasi yan, sobrang pain na din Ewan po ko lang kasi ha, yung life ko. Kasi, hindi mo pwedeng bit-bitin yung lahat ng bagahe mo from your past and make it an excuse kung bakit yan ang attitude mo within your relationship. That's not fair. Sabi mo kanina, umaalis siya, uuwi kinabukasan. Kasi nag-aaway kayo o pupunta sa bahay nila. Inuulit ko lang ha. At some point, hindi ko sinasabi sa'yo perfect yang lalaki na yan. For all we know, baka mamaya hindi na rin bumalik yan. But if there is anything you can learn from this, pag nagjowa ka ng panibago, bata ka pa naman, 24 ka lang. Ibig mo sabihin sa akin, ganyan ka ulit, hindi mo babaguhin yung attitude mo? Hindi po, natututo naman po ako. But yung sinasabi ko lang po, Papa Jack, is ginawa ko po yung best ko para ma-save siya. And yun nga po, makaawa pa ako sa kanila na sabi ko, aayusin ko yung sarili ko. Pasensya ka, balik ka na ganito, ganyan. And madami din siyang pagkakamali din kasi Papa Jack. Ayan ka na naman. Yan. Nakita mo na. Hindi ka magpapatalo. Pag inamin mo na magkakamali siya, may pagkakamali ka, idudugtong mo meron siya, ba't lagi tabla? Hindi din po. Ina-explain ko lang po. No. Like, Alam mo, attitude yan, Cassie. Kaya hindi kita kaibigan mo ko ha. But listen to yourself. Aamin ka ng kasalanan pero hindi ka papayag na malalamangan ka tabla. Isisingit mo na meron din siya. Ano yan? hindi yung ibig ko sabihin po, Papa Jack, ganito po parang nung humihingi po ako ng chance, hindi niya po ako binigyan ng chance.
samantalang po siya nung down na down sa life niya tapos nagkamali pa siya. Nandiyan naman po ako. Yung hindi It ko lang does po not maintindihan. work that way. When you do something for someone you love, you were doing it for Okay po. yourself. Kasi nung ginagawa mo yon, masaya ka nung ginagawa mo yon. Hindi Okay para po. ungkatin mo yan pag nag-aaway kayo. Otherwise, hindi mo pala gusto yung ginagawa mo noon. Nag-aantay ka lang ng pambala. Pag dumating yung time na magkakasingil lang kayo ng effort, at least may bit-bit kang pangontra. Hindi dapat ganun. If that guy is not coming back, you'll fall in love again soon. You are young. Bata ka pa, ano ka ba? Sariwa pa ang buhay mo. You still have a long way to go. Kaya lang kita sinesermonan ngayon kasi, eto, pwede ba ako maging bias ng kaunti? Sige po. Okay. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Ito walang kinalaman sa kinuwento mo to. Okay? Okay. Oo. Para lang mag-gauge mo. Baka ngayon mo lang gagawin to. Let's have a listening exercise. After natin mag-usap, bukas, mga lunchtime, balikan mo yung YouTube ko. Pakinggan mo yung sarili mo. Pakinggan mo kung paano ka nagkwento. Para kang Armalite. Walang ibang sinabi yung gusto ko, yung gusto ko, yung gusto ko. Kasi po ang gusto ko, yung gusto ko, yung gusto ko. Never ko narinig sa'yo kung anong gusto ng mister mo. Yes po. Totoo Wala- po. Tama ka mali. Tama po. Wala kang sinabi. Alam ko po yan. Wala kang konsiderasyon sa gusto niya. Akala mo, ikaw lang palagi ang may papwedeng gustuhin. Yes po. Pakinggan mo, ikaw maiirita ka. Kung ikaw maiirita sa sarili mo, ano pa kaya ibang tao? Ano ka ba? Dapat niya may ask lang po ako. Ano yun? Sa ganyan po nangyari sa amin. Deserve ko po ba talaga na iwanan sa akin lahat ng responsibilidad? Of course Like not. ako po yung mahirap. Of course not. Of course not. Siyempre hindi. Obligasyon yan eh. Kailangan meron siyang partisipasyon dyan. Anak nyo yan eh. Diba? I mean kung ang hinahabol mo na lang dito kasi ay yung maobliga siya na ibigay yung karapat dapat para sa anak mo. May batas tayo, pwede mong ano yan. Kasuhan. Pwede mong i-vowsy yan. Bakit naman hindi? Kasi Papa Jack, yung iniisip ko yung bawat araw na lumilipas na titiis niya yung anak niya. Siyempre masakit yun. Na alam niyang hindi kami okay dito. Pati pag-igib ng tubig. Mag-iigib kasi wala ditong gripo, wala ditong... Ayun, yung bilihan ng pagkain malayo. Tapos nung umalis siya, dala niya yung susi ng motor. Talagang maglalakad kami ng anak ko. Yung pain na nakikita ko po din sa aming dalawa ng anak ko. Sabi ko, ganito ko baka deserve to. Well, of course not. Of course not. Siyempre hindi. Hindi siya magiging tama sa part na yan kahit anong mangyari. Mali siya dyan. Naiintindihan ko po, Papa Jack, kung paano siya sumabog, kung paano ako nagkamali. Naiintindihan ko po yun lahat. Okay na yan. Sige na. Yan, natutuwa na ako sa'yo na naiintindihan mo yan. Now, after naiintindihan, ang kasunod nun ay matututo ka. Whether magbalikan kayo o hindi, you should learn the lesson. Proud na ako sa'yo sa part na yan. Now, dun sa obligasyon, syempre hindi. Hindi rin naman tamang mag-isa kang mahirapan. Maraming lalaki gumagawa niyan eh. Hello po. Kung talagang hindi na kang babalikan at kung talagang feeling mo, ayaw mo na maayos to, kasi nasa sa'yo yan eh. Eh di, makipaghiwalay ka na.
Ang tuluyan. Sorry, walay naman na kayo. Tanggapin mo na at filean mo na lang sa bawsi para at least may papel kang hawak mo. Obligasyon magsustento sa anak mo. Kasi actually po, Papa Jack, yung pinoproblema ko po talaga ngayon is yung magbabantay po talaga sa anak ko. Kasi siya na lang naman po yung nababantay. So, nung nawala siya, kasi yung mama ko, separated naman nung papa ko. Baldado na ngayon yung papa ko eh. Tapos, problemado na po ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa yung buhay ng papa ko. Tapos yung anak ko pa na ano na ako, nag-aalala na ako, baka sabihin ng boss ko, nag-aabuso ako kasi palagi kong pinadala sa work. Tapos si mama wala din po kasi inaasahan na iba, kailangan din niya magtrabaho. And napilitan na lang po akong pag-resignin siya kahit madami po akong binabayaran. Sabi ko, magtutulungan na lang kami ng kapatid ko. Pero yung ano po, palagi kong iniisip, yung nagsasagi sa isip ko kapag nangyayari to sa akin is, asan ba yung tatay nito? Ba't ako hinayaang mahirapan ng ganito? Kapag umuulan, di ako makabili ng pagkain kasi di ko naman pwede ilabas yung baby ko. Yung mga ganun po, Papa Jack, yung nahihirapan talaga ako ngayon. Pero yung nangyari sa amin is, alam ko po talagang may mali po talaga ako. Pero yung palagi kong iniisip, kailangan mo ba talaga gawin to sa akin? Nahirapan ako ng ganito. Deserve ko ba to? Ang hirap pong tanggapin kasi dalawa kami, sabi namin, bububuhin namin ng maayos to. Tapos ganito mawawala siya bigla. Okay. Hindi man lang niya inayos No. muna. There are two parts sa part na yan. Of course, kung ang tanong mo ay dapat bang solo mong pinaghihirapan yung pagpapalaki ng anak, the answer is no, dapat dalawa kayo. On the other hand, wag rin tayo magtaka na kung bakit kayo naghiwalay kasi alam mo yung dahilan. Yes po. Okay. So wag mo idugtong yung part na yun. Now, hindi ko alam kung paano mo ito gagawin kasi only if you can, kung makakausap mo siya, kung pa pwede mo siya makausap, pag-usapan ninyo yung setup ninyo kung paano kayo magkakaroon ng co-parenting setup. Kasi kailangan yung pag-usapan kung paano yung hatian ng obligasyon. Kung talagang tuluyan na kayo maghihiwalay. Yes. Siyempre, hindi rin tama na mahirapan ka, no? Hindi rin nakapabor doon sa part na yon. Diba? Hindi rin excuse yun na pabayaan niya kayo mag-ina. Ang susi ng lahat ng ito kasi ay yung usap eh. Opo. Ganito yan. Kung siya ang kausap ko, papagalitan ko yan. Ikaw kausap ko eh. So, nasa iyo lahat ng payo ko. Opo. Hindi ko naman siya pwedeng payuan, di ba? Kaya sa iyo yung payo ko. Ganito kasi Ito maging honest ako sa iyo ha. Hindi ako naniniwala na ayaw na magbalikan kayo. Charot mo yon. Hindi totoo yan. Masyado ka lang ma-pride para ayusin to kasi nga nahihirapan ka. Para sa'yo, ba't ako mauuna? Nahihirapan na ako. Tama ka naman sa part na yon. Pero hindi naman din nakakawala ng pagkatao kung susubukan mo. At the fact na kaya mong sino ba ako sa buhay mo kasi? I'm a random guy on the internet and yet kaya mong aminin sa akin na nagkamali ka. Mas kaya mong aminin sa tatay ng anak mo yan. Ako kaya mo sabihin sa akin, opo, nagkamali po ako. Tanggap ko po yun, naiintindihan ko. Kaya tinan mo, kumalma ako, narinig ko yun. Okay. Okay na ako doon. Kasi kahit paano nayugyug kita na okay. Alam pala ni Cassie nagkamali siya. Baka mamaya masyado lang magulo utak niya kaya ang hirap niyang pigain. But then, hindi niya ma-appreciate yan kung hindi niya maririnig sa'yo. Papa Jack, narinig niya na po ito. It will not happen overnight. You have to remember, bago umabot sa puntong yan, ang daming away ang napagdaanan. Hindi ko siya kinakampihan. But I know that you want to save your family. May thinking din po kasi ako, Papa Jack, na ayoko din na po kasi maulit yung nangyayari, yung ginagawa niya.
Kaya ayoko na din po talaga kasi paulit-ulit niya lang yan gagawin. Kung dati dito lang siya umaalis, ngayon nakapunta na siya doon sa Rizal. And Kasi, yun na nga po. akala ko ba nag-agree tayo? Akala ko ba nagsabi ka? Eh kung talagang, kung paulit-ulit niyang ginagawa yun, babalikan mo rin lagi kung bakit kayo nag-aaway. I mean, you have to improve on that. Now, kung matigas yung ano mo, yung pangangatwiran mo na ayaw na magbalikan, eh, ba't ko naman kayo pipilitin? E di wag. Di wag. Yun, Mag-usap na lang kayo kung paano yung parenting ano nyo, yung co-parenting setup ninyo. opo. Mm-mm. Yung kasi, Papa Jack, at least ngayon po kasi na-overcome ko din yung before ako tumawag yung nangyayari sa life ko is ayoko siyang kausapin talaga. Yung parang ayoko makiko-parenting kasi gusto kong harapin niya yung naging decision niya. And ngayon na at least nalinawan ako, like, mas naisip ko na ganito nga po, unahin ko yung mas makakabuti sa future ko din na alisin ko na to lahat na bigat na dinadala ko. Alam mo, makakatulong sa iyo yan kasi. I learned a lot din po talaga ngayong gabi. Makakatulong sa inyo. Halimbawa, magbalikan man kayo o hindi, kahit yung lesson na lang, sa sarili mo na lang, kahit di mo na aminin sa akin ngayon, Yes po. kahit sa sarili mo na lang, kahit pag mag-isa ka na lang, matutunan mo na, siguro nga nagmalabis yung bibig ko, ang toxic ko kasi. Kaya kami naghiwalay. Hindi ko man deserve na ako mag-isa nahihirapan. Meron akong kontribusyon bakit naabot kami sa ganito. Kasi meron naman talaga. Yes po. Now, mas makakaluwag sa, kahit di ka magbalikan kasi, Opo. kahit di ka magbalikan, makakaluwag sa loob mo kung hihingin ka pa rin ng pamanin sa kanya. Opo. Kahit na hindi ka magbalikan. Kasi papalayain mo yung sarili mo eh. Ako naawa ko sa iyo eh. Siyempre, ay spoiler ako ng anak eh. Nagigets ko yung pain ng isang nanay. Yung iniiyak mo ngayon para sa anak mo eh. Di ba? Opo. Eh, hindi naman kayo aabot sa puntong yan kung naayos nyo to bago kayo mag... Pero huli na ang lahat. Andiyan na tayo. You are where you're at now. Andiyan na tayo. Kung hindi mo na gusto magbalikan kayo, ayaw mo na maayos yan, okay na yan. Usap na lang kayong dalawa kung ano yung setup ninyo at hihingi mo ng paumanin yung sarili mo. Balang araw, alam mo, magmamahal ka ulit kasi. May in love ka ulit. Kung ngayon pa lang nawalan ka ng tatay ng anak mo, iniwan ka niya, kaya kasalanan mo yung away, pag hindi mo natutunan yung bahagi mo sa pagkakamali na yun, pag nagmahal ka ulit, di uulitin mo lang yung attitude. Iwanan ka ulit. Hindi ka natuto eh. Pwede ba ako mag-wish para sa'yo? Ako, wish ko maayos pa kayo. Kasi ang pinag-awayan nyo, hindi naman pagmamahal eh. Attitude lang eh. Naayos yan. Pag ang pinag-aawayan ng dalawang tao, attitude, naayos yan. Nare-remedyohan yan. Nagagawan ng paraan yan. Na-adjust yan. Papa Jack, may tanong lang din po ako. Yes, ma'am. Kasi madami po kami, di ba, madami beses kami nag-away and iniiwan niya kami ganun. Pero hindi niya kami iniwan ng tuluyan. Pero ngayon po na iniwan niya kami is kasi alam niyang meron yung ate niya eh. Parang nag-unlad yung business. Parang may natakbuhan siya. Kasi yun din po yung ano ko eh. Ba't parang nung walang-wala ka, di mo ko iniwan. Tapos nung may natakbuhan ka, nangaya mo na. Bakit po kaya ganun? Bakit pala isip ka na masama sa kapwa mo, ha? Ikaw gumagawa ng
Baka naman wala lang siya. Siyempre ate niya yun eh. Wala naman siguro kinalaman doon kung may pera yun o wala. Baka nagkataon lang, pwede siya tumakbo doon kasi nga hindi siya magiging pabigat. Kaya tama o mali, ikaw wala kang ibang ginawa kundi humanap ng ikakasama ng loob mo. Mahirap yan, ganyan. Okay. I have to heal. Tama ka naman. Ako po. Ako hindi, Talagang magulo na utak ko. yes. Well, sana kasi, no? I hope that, maayos kayo. Kaya lang, ang daya mong bitbit eh. Parang yan, yung tinakakatanong mo lang sa akin ngayon. Kung kaharap mo yung tatay ng anak mo, sambat ang niyan? Ang interpretation yan. The fact na tinanong mo sa akin yan, pagkaharap mo yan, susumbatan mo siya. Tama mali? Tama naman. Toxicity yan. Yes po. Alam mo, huwag kang ganun toxic. Ako rin mahihirapan eh. Ano po. Yung ba siya namimiss? Pinaprocess ko na din po sa sarili ko yan. Natanong kita, hindi yung ba namimiss? Minsan. Tignan mo? Pride mo, Siyempre. try mo yung pride mo abot ulap eh. Liwanag naman, namimiss mo. Tatawag ka ba sa akin kung hindi mo namimiss yan? 3:00 ng umaga, pag-uusapan ba natin yan? Kung hindi mo namimiss yan? Irapan na po kasi ako, Papa. I know. Nakakamatay bang aminin sa sarili natin yung taong mahal mo, namimiss mo? Ako yun lang ang wish ko sa'yo. Kahit plastikin mo ako dito na hindi ko na po gusto magbalikan kami kasi hindi ako naniniwala dyan. Ramdam na ramdam ko. Tagal ko nang ginagawa tong show na to. Ramdam na ramdam ko na gusto mo magbalikan kayo. Po. Well, sana pag the next time na mag-usap kayo, kahit pa paano, hindi na ganyan yung yung disposition mo sa buhay. Alam mo, kasi. Ito, gusto mo maalala mo to ha. Hello. Opo. Ito, gusto ko maalala mo to ha. Minsan, pag komportable tayo sa taong kasama natin sa buhay, may nagagawa tayong mali na hindi natin alam na mali yung nagagawa natin. Kasi minsan limitless yung pwede nating makuhang pasensya eh. Until mapuno yung taong kaaway natin, iwanan tayo. Nangyari sa'yo. Pakinggan mo sarili mo. Ikaw nagkwento sa akin. Sabi mo sa akin, tinuturoan ko po siya pa. Hindi niya kailangan maturuan. Kailangan niyang tumigil ka lang magsalita. Hindi mo kayang gawin yun. Hindi niya kailangan, hindi ka naman niya mentor eh. Partner ka niya eh. Hindi mo siya kailangan turuan. Bakit ikaw may hawak ng tamang katwiran? Diba?
Ako yun pala ang wish ko. Sana maayos kayo. Sana po maayos ko na yung sarili ko. Feeling ko isang ano lang yan kasi. Isang makatotohanan ng paghingi ng tawad. Kasi ayaw na din niya po kasi sa akin, Papa Jack. Nung huli ko siyang nakausap, sabi ko, ayaw mo na ba talaga? Sabi ko, ayusin ko to. Babaga ako ganito. Sabi niya, ayaw ko na muna. Hindi pa naman buo pero yung desisyon ko, ayaw ko na muna. Yun po yung desisyon niya. Kaya nilet go ko na din po yung sarili ko. Basta ako yun ang wish ko. Sana matupad. Opo. Basta yun ang wish ko kasi. Ang wish ko ay magkabalikan kayo tsaka magka-Ferrari ako. Sana Ako din, Papa Jack. Sana- Gusto ko maunlad na buhay ko. sana isa man lang doon ang masunod. No, kung hindi masunod yung sa inyo, yung Ferrari ko masunod. Oo, magka-Ferrari ka na lang. Di ba? Oo, okay na yun. Isasakay na lang siguro kita, no? Sabi ko, halika kasi, umangkas ka muna kasi natupad yung wish ko eh. Okay po yun, Papa Jack. Yan, no? Kung hindi makipagbalikan, sana the next time magmahal ka, natuto ka para hindi na maulit yung dahilan kung bakit nawala yung una. Yes. Okay? Ano mo ko, ihag mo ko sa anak mo, ha? Thank you po. Tulog siya, nagbe-breastfeed ako ngayon. Sabi mo sa kanya, hello. Sabi ni Papa Jackson. Sige po. Thank you. Good luck sa iyo. For what it's worth, maligayang Pasko at sana mas masayang bagong taon, no? Yes po. The next time, hindi alam ko matagal pa yan, but the next time you fall in love again, sana yung mas matinong lalaki na. Yes po. At mas matinong ikaw Opo. kasi natuto ka na. Alright? Opo. Thank you po. Thank you so much. May gusto ka mensahe sa kanya? Wala. Samantalahin mo na. Sa sarili ko po. Sa kanya. Sa kanya muna. Yung sa kanya po, ito po, siguro yung nagkakilala kami is may purpose pero bad timing. Nagsabay-sabay lahat. Problema sa pamilya niya, problema sa pamilya ko, kaya nawala kami sa sarili namin. But, alam ko, pareho sa gabing ito, ang dami kong natutunan. Ang dami ko din na-realize. And I hope na kahit nakagawa tayo ng pagkakamali sa isa't isa, I'm wishing you all the best. Na mahanap mo din yung sarili mo na hindi mo nahanap dito sa amin ng anak mo. Sana maging masaya ka sa desisyon mo. Mahanap mo yung buong ikaw. And sana din matanggap ko someday na lahat ng nangyayari na ito is for us din. Para mag-heal, para matuto, and para maging better ako, ikaw. Ba't yun lang? Hindi na nga lang tayo together. Yun. Success lang in life sa ating dalawa. And sa anak natin. Yun lang po, Papa Jack. Thank you so much po. Big hug sa'yo. I hope that you find your home soon. Regards sa anak mo, ha? Po. Thank
Thank you po. Proud ako sa'yo. Bago tayo magtapos, I want you to hear that from me. Thank you po. Kasi finally, alam mong aminin na oo, nagkamali ako. Malaking bagay yan eh. Malaking bagay yan. That's very, very liberating. Thank you po. Salamat po sa pagtawag. Baka magkaiyakan, madamay ako dito, malulungkot na ako. Thank you, Papa Jack po. Thank you. Bye-bye. Laking tulong. Thank you. Sabay po. Ingat ka po lagi. Salamat, ma'am. Opo.